Kabanata 4221. Sabi ni Jiang Chen at hindi napigil ang sumimangot. Ito ang sphere of influence ng Wanggu City. Talagang hindi nararapat na magkaroon ng ganoong kabangas na labanan sa parehong lugar. Ito ay dapat na hindi karaniwan. Unggoy ba talaga? Bahagyang naningkit ang matatalas na mata ni Dawang. Nang makita niya si Long Shisan na kinubkob sa karamihan, napasigaw siya at walang tigil na sumugod. Sina Jiang Chen at Muyibay ay sumunod din ng malapit sa likuran. Nakita nila ang 10 lalaki mula sa ikatlong antas ng Star-Lord, na may hawak na mga espada at sandata sa kanilang mga kamay, sabik na nanunood, at pinalibutan si Long Shisan. Si Long Shisan ay nasugatan ng husto, at sa dulo ng kanyang malakas na pana, siya sa ilalim ng pagkubkob at pagharang ng 10 taong ito, may mga panganib sa lahat ng dako. Hawak nila ang walang katulad na magic stick sa kanilang mga kamay, ngunit hindi nila mapigilan ang mga pag-atake mula sa lahat ng direksyon. Si Long Shisan ay puno ng dugo, ang kanyang anit ay bakal buto, at ang kanyang dominanteng ugali ay nalantad. Gayunpaman, ang kalaban ay may malaking bilang ng mga tao, at kapag siya ay nasa matinding problema, siya ay sumalakay ng may lakas, kaya ito ay napakahirap, at malapit na siyang nakatakas sa kamatayan. Dumb monkey, hold on, Lord Dog, I'm coming. Direktang sumugod si Dawang sa mga tao. Bawat isa sa mga lalaking ito ay may matatalas na mata at napakasama. Kahit na sa harap ng impact ni Dawang, hindi sila natakot, may hawak na mga armas sa kanilang mga kamay. Patuloy na pagpuputol, maging si Dawang ay direktang napaatras. Bagamat ang Iron Head Magic ay mapang-api, ang mga sundalong nasa kamay ng mga lalaking ito ay hindi masama, at lahat sila ay mga 5th grade source na sundalo. Bagamat sila ay lahat nasira ang ikalimang baitang pinagmumulan ng mga sundalo, ito ay isang master ng ikatlong antas ng Star Master, at siya ay hindi isang fuel-efficient lamp. Hinawakan ni Jiang Chen ang Tianlong Sword sa kanyang kamay at pinasok sa mga tao. Matalas ang kanyang kakayahan sa espada at ang kanyang hangarin na pumatay ay kasing bangis ng isang higanti. Nagawa ni Muyibay na labanan ang isa laban sa dalawa ng madali. Ang tatlo sa kanila ay magkasamang lumaban sa kanilang mga kalaban at sa wakas ay pinatatag ang sitwasyon, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Long Shisan na huminga. Ipaubaya mo na sa amin ang natitira. Napatingin si Jiang Chen sa malubhang na sugatan at namamatay na unggoy. Namamatay na siya. Ilang laban ang kailangan niyang pagdaanan sa ganoong pinsala. May mga sugat sa buong katawan niya na sapat na ang lalim upang ipakita ang mga buto, at nababalutan sila ng dugo. Tinulungan ni Dawang at Muyibay si Jiang Chen na mag-coordinate, ngunit para siyang matalas na kutsilyo, na tumutusok sa puso ng kaaway. Ang 10 master ng ikatlong antas ng Star-Lord ay natalo lahat sa loob ng wala pang quarter ng isang oras. Ang mapagmataas ang mga sundalong pinanggalingan ng ikalimang baitang sa kanilang mga kamay ay natalo lahat. Sino ka? Napakatapang. Ito ang teritoryo ng Wanggu City, ano ang ginagawa mo sa amin, mawawasak tayo. Hindi man lang sila pinakinggan ni Jiang Chen, at may 10 tao na wala, exception, lahat ay namatay sa ilalim ng kanyang espada, tumutulo ang dugo, kumalat sa loob ng 100 metro, lahat ng nagtangkang tumakas ay napunit ng rhubarb, ang kanilang mga buto at laman ay pinaghiwalay, o sinunog ng mabangis na apoy ni Muyibay, at naging abo. Pinagmasdan ni Long Shisan ang lahat ng 10 tao na pinatay, nakaramdam ng labis na pananabik. Nakatakas siya mula sa kamatayan at sa wakas ay nailigtas ang kanyang buhay. Lola, napakalaking unggoy talaga ng buhay mo. Tinapik ni Dawang ang balikat ni Long Shisan, at napangiti ito sa sakit. Ayos lang. Napatingin si Jiang Chen kay Long Shisan. Si Muyibay sa gilid ay hindi man lang naglakas loob na tumingin kay Long Shisan. Long Shisan, pasensya na. Sabi ni Muyibay sa mahinang boses. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Naging pabaya ako. Nakinig ako sa paninirang puri at napagkamalan kung totoo. Hindi ko namalayan na peke pala ang lalaki. Buong araw akong nakipaglaro sa mga agila ngunit ang aking mga mata ay tinutusok ng mga agila. Talagang kabalintunaan na mayroon akong napakaapoy na mata. Napangiti ng mapait ang 13, na labis na nalungkot sa kanyang puso. Huwag mong sabihin iyan. Kung hindi ka masyadong naniniwala sa akin, hindi mo
Kinawayway ni Long Shisan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi kailangang sisihin ni Muyibay ang kanyang sarili. Ano ang nangyari ngayon na sinisisi niya ang iba? Higit pa, nang tambangan si Long Shisan, dinala niya ito sa kanyang sarili at nagtiwala sa iba. Kung talagang galit siya kay Muyibay, sino kaya siya? Si Muyibay ay inilagay sa panganib para sa kanyang sarili, ngunit huli na para maging masaya si Long Shisan. Nasaan si Xiaolong, nasaan siya? Tinitigan ni Jiang Chen si Long Shisan na may nagbabagang mga mata. Bagamat maayos ang unggoy, nawala si Xiaolong kasama niya, at ngayon ang tao ay nawala ng walang bakas. Noon, niloko kami ng isang tao na naging dalaga at sinabing nahihirapan ka, kaya sinundan namin siya at gusto ka naming tulungan. Pero hindi namin inaasahan na ito ay isang sabwatan. Xiaolong at nahuli ako sa daan. Pagkatapos ng paghabol at pagpatay, naiwasan ko ang kamatayan hanggang sa marating ko ang bangin, ngunit hindi pa rin ako makabangon. Nang maglaon, nalaman kong ito ang pinakamalaking lugar ng pagpapatapon sa Red Central Region, at kahit na ang mga super strong na lalaki ng Star King level ay nakulong. Pagkatapos mapatapon dito, si Xiaolong ay banihag ng mga tao mula sa Wanggu City. Siya ay nahuli upang iligtas ako. Gayunpaman, ang pinuno ay tila interesado sa kanya at hindi dapat mamamatay tao sa ngayon, ngunit kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Mukhang seryoso at maislan si Long Shisan. Inaresto si Xiaolong dahil sa kanyang sarili, at tiyak na ililigtas niya siya kahit gaano pa siya kahirap. Wanggu City. Parang kung hindi natin papatayin silang lahat, hindi nila alam kung gaano kalaki ang pagkakamaling nagawa nila. Nanlamig ang bibig ni Jiang Chen. Ayon sa sinabi ng unggoy, ayos lang basta ang buhay ni Xiaolong ay hindi nasa panganib sa ngayon, at ang kanyang The Eternal Immortal Body ay bihira sa mundo. Hindi madaling patayin siya. Ang mga bastos na ito, kung may maliman kay Xiaolong, hinding-hindi ko na sila pakakawalan. Nagngagat ang ngipin ni Dawang. Kung hindi lang ngayon ay malubhang nasugatan ang unggoy ay napatay na niya ito. Naglakas loob kayong pumatay ng mga tao mula sa ating Imperial City, mga munting bastard. Sa tingin ko ay naiinip na kayo sa buhay. Kayong mga walang utang na loob, paanong ang ating Imperial City ay magiging lugar kung saan maaari kayong tumakbo ng ligaw? Hehe, naghahanap kayo ng kamatayan. Anong kalokohan ang sinasabi mo sa kanya? Patayin muna natin siya. Ang 5th grade source soldier na nasa kamay ng lalaking iyon ay isang top-notch treasure. Higit pa sa kayang pantayan ng mga sirang sundalo natin. Kung ang sandata na ito ay nakatuon sa mga pinuno, kung gayon ang lungsod ng Wanggu ay tiyak na magniningning, at ang iba pang dalawang pangunahing puwersa ay hinding-hindi na maglalakas loob na tingnan tayo muli. Ang higit sa 200 mga master sa unang yugto ng Star-Lord sa paligid ay nagniningning sa tuwa at paulit-ulit na nanunuya, ganap na nakakapangilabot kay Jiang Chen na papaligiran ng iba. Napatay nila ang 10 master ng ikatlong antas ng Star-Lord kamakailan, na nakakuha na ng atensyon ng Wanggu City. Patayin mo ako, sigaw ni Wang Zengyi, at hindi mabilang na mga master ang dumagsa at direktang bumasag sa Jiang Chen at iba pa. Ang daming tao at ang momentum ay lumalakas. Bilang pangalawang in-command ng Wanggu City, nagustuhan din ni Wang Zengyi ang 5th grade source weapon na nasa kamay ni Jiang Chen. Sa kasamaang palad, ang ganoong kayamanan ay dapat italaga sa pinuno, kung hindi, hindi niya ito makakain, at lumayo. Good come, hehe. Master Go, may killing spree na naman ako ngayon. Mga master sa unang yugto ng Star-Lord, sa mga mata ni Jiang Chen, hindi sila nakakatakot. Sa Black King at hukbo ng mga halimaw dito, ang mga hindi mahahawakang ito sa Wanggu City ay parang mga manok at aso, mahina sa isang suntok. Exiled to this point, most of the time, they are murderers and hustlers, scum with no conscience. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagpatay makakaligtas sila sa lugar na ito ng Destier. Sino ang mas maraming kamao? Kung sino ang matigas ay mabubuhay ng mas magandang buhay. Tumayo si Wang Zengyi na nakakross ang dibdib, nanlalamig ang mga mata, at tumingin kay Jiang Chen. Alam niya na sa 4 na tao, si Jiang Chen ang tunay na bida. Paano siya naging pangkaraniwang tao sa mundo ng Tianyuan na may ikalimang baitang, pinanggalingan ng armas sa kanyang kamay? Pero kahit gaano pa siya kalakas, nasa Tianyuan realm pa rin siya.
Gaano karaming problema ang gustong idulot ng 4 na taong ito? Personal na pinangasiwaan ni Huang Zengyi ang labanan dahil natatakot siyang pagyamanin ng kanyang mga nasasakupan ang kanilang mga sarili. Ang 5th grade source na mga sundalo ay nakatuon sa pinuno. Kung mayroon silang anumang kayamanan sa kanila, hindi ba't lahat sila ay sa kanya? Bihira ang maliliit na matabang tupa na ganito, kaya kung makahuli ka ng isa, hindi mo ito mabitawan. Sumugod sina Dawang at Long Shisan sa karamihan, nagpatayan. Sa isang banda, kailangan nilang ilabas ang kanilang panloob na galit, at sa kabilang banda, gusto rin nilang magalit sa kanilang sarili. Ang dalawa sa kanila ay halos 1 laban sa 10, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay kahanga-hanga. Ngunit ito ay totoo lalo na para kay Bai. Para sa kanila, ang ganitong pagkakataon ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Gayunpaman, si Jiang Chen ay napakalma at determinado, mas gamaan ang pakiramdam ni Mu Yibei. Kung tutuusin, ang trump card ng guro ay hindi niya mahulaan. Bagamat siya ay mas malakas kaysa kay Jiang Chen, alam na alam ni Mu Yibei, hindi sa banggitin, na ito ay ang itim na hari sa ilalim niya, maging ang guro mismo, ay maaaring hindi niya kalaban sa kanyang kapangyarihang labanan sa larangan ng Tianyuan. Mapula ang mukha ni Huang Zengyi at hindi niya maiwasang mapangiti. Sa wakas ay nakuha na niya ang maliit na tupa. Sa iilang maliliit na brats na ito, kailangan niyang gumamit ng napakaraming hanay. Ito ay talagang isang pagpapakilos ng mga tropa. Sumugod din si Jiang Chen sa karamihan, at 4 na master mula sa ika-4 na antas ng Star Master ang dumating upang palibutan at sugpuin sila. Isa lang ang target nila, at iyon ay ang sundalo sa kamay ni Jiang Chen, na isang kumikinang na kayamanan. Hindi nag-atubili si Jiang Chen at direktang ginamit ang kanyang dragon transformation. Umakyat siya sa langit na may hawak na espada. Sa katawan ng tao at dragon, ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay. Si Ao Zhan ay hindi nahulog sa likod ng 4 na master. Sa sandaling ito, si Huang Zengyi, na orihinal na puno ng kumpiyansa, ay biglang nagbago ng kanyang ekspresyon at halos madapa sa lupa. Sa di kalayuan, nakita niya ang 500 mga halimaw na nasa unang yugto ng Star-Lord level na sumusugod sa kanya at umuungal. Nang inag ang puso ni Huang Zengyi. Napakalakas ng taong ito. Bagamat ang kanyang lakas ay unang antas lamang ng Star-Lord, kaya niyang yumukod sa kanya ang malalakas na lalaki ng ika-5 antas ng Star-Lord. Siya ay palaging sa paligid. Nasa kanya talaga. Pambihirang pangangibabaw at kapangyarihan. Ako, hindi ko alam, ang binatang iyon ay pinahahalagahan ng pinuno at nahuli sa palasyo sa Wanggu City. Kaya kitang dalhin doon, basta't hindi mo ako papatayin. Huang Zengyi sabi ng mga nakakalokong salita at puno ng pag-aalala. Hindi ka ba manggenguna? Sinipa ni Long Shisan si Huang Zengyi sa mukha, natanggal ang ilang ngipin sa harapan. Nalaglag si Huang Zengyi at gumapang pasulong. Huang Zengyi ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi naglakas loob na magsalita sa galit. Gaano man siya ka-arrogant sa oras na ito, maaaring hindi ito kasing simple ng pagkawala ng ilang ngipin sa harapan. Sabi nga sa kasabihan, kung iingatan mo ang mga luntiang burol, hindi mo kailangang mag-alala na maubusan ka ng panggatong. Basta't dalhin mo sila sa pinuno, magkakaroon ka pa rin ng pagkakataong mabuhay. Nakakatakot talaga ang mga moldita na ito. Ang nakakatakot na beast tide na iyon ay lahat. Isang halimaw sa antas ng Star-Lord, ilang dekada na akong gumagala sa ilalim ng malalim na dagat dragon abyss na ito, ngunit hindi ko pa narinig ang pagkakaroon ng ganoong puwersa. Sa ilalim ng pamumuno ni Huang Zengyi, mabilis na tumawid si Jiang Chen at ang iba pa sa sira-sirang pader ng lungsod. Ang nakapalibot na lugar ay tiwangwang pa rin, na may hindi mabilang na mga sirang pader at mga guho, ngunit ito ay ganap na desyerto at mayroon lamang ilang mga puddles. Lola, how dare you play tricks on me? Hinawakan ni Long Shisan ang lepel ni Huang Zengyi at galit na sinabi, dahil masyado siyang nag-aalala sa kaligtasan ni Xiaolong. Sir, kailangan mong payagan akong magsabi ng isang bagay, tama ba? Sabi ni Huang Zengyi na may luhas sa kanyang mga mata. May napakalaking bato na 100,000 kilos sa harap. Sa ilalim ng malaking bato, may malaking butas. Sa ilalim ng butas, nandoon ang pinuno namin. Anong magnanakaw? Hindi ko inaasahan ang maliit na lugar na ito, of exile to be so big. Walang ibang mundo.
Tumingin si Jiang Chen kay Huang Zengyi nang may panunuya. Si Huang Zengyi ay ngumiti ng nakakaloko, na may mapait na tingin sa kanyang mukha. Siya ay humakbang pasulong at itinaas ang 10,000 kilo na bato. Mga magnanakaw, sino kayo? Lumalabag kayo sa aking lupain sa lungsod ng Wanggo. Naghahanap ng kamatayan. Palayain ang pangalawang commander. Sa plaza, maraming tao, kabilang ang 2 o 3 tao. Nang makita ng daan-daang Star Masters na hinuli si Huang Zengyi, lahat sila ay mabilis na nagtipon at pinalibutan si Jiang Chen at ang iba pa. Nasaan ang pinuno mo? Hayaan mo siyang lumabas at mamatay. Malamig na sabi ni Jiang Chen. Pumunta ka at tawagan ang pinuno. Nagngagat ang ngipin ni Huang Zengyi at sinabing, tiniis ang kahihiyan. Sa pagkakataong ito, napahiya ang kanyang mukha sa bahay ng kanyang lola. Pinibuli siya ng asong nakasakay sa kanyang ulo. Kaya ng mga tao sa Wanggo City, help but laugh. Ngunit ang punto ng daliri ay nakatutok kay Jiang Chen at sa iba pa. Ang mga taong ito ay halatang hindi matipid na lampara, kung hindi, imposibleng mahuli ng buhay ang kanilang pangalawang commander. Pagkatapos sumigaw ni Huang Zengyi, nagkatinginan ang lahat at nagmamadaling anyayahan ang pinuno. Walang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Kung tutuusin, pinangunahan ni Huang Zengyi ang maraming tao noon palabas, ngunit sa pagkakataong ito ay siya na lang isa na bumalik. Sa pagtingin sa mga halimaw sa likod ni Jiang Chen at iba pa, sila ay nadurog din. Anong kalokohan ang sinasabi mo sa kanila? Let's do it. Hindi na nakatiis si Long Shisan. Hinawakan niya ang magic stick sa kanyang kamay at agad na sumugod sa mga tao. Nang makita ni Dawang na kumilos na ang unggoy, sumunod siya ng malapit sa likuran. Malapit nang sumiklab ang labanan. Ang hari ay sumigaw ng mahina, at daan-daang halimaw ang lumunod sa kanya na parang tubig. Sa isang sandali, ang mga sigaw ng pagpatay ay yumanig sa kalangitan, at ang underground square ay agad na naging isang dagat ng dugo. Hindi nagtagal, mabilis na dumating ang isang pulang figura, na may bond sa ulo. Makulimlim ang mukha at kasing payat ng patpat. Bagamat medyo maganda, kakaiba ang itsura niya dahil sa payat niyang katawan, matamang nakatitig sa kanya, itong magulong larangan ng digmaan. Ang lakas ng loob mong tumakbo ng ligaw sa teritoryo ko, munting brat, Huang Shugo, hindi ka talaga marunong mabuhay o mamatay. Malungkot ang mukha ni Jiang Chen, at lalo siyang nag-alala kay Xiaolong, ngunit ang lokong babaeng ito ay parang gusto lang silang galitin at gawing gulo, Xiaolong ngunit paano madaling kainin ang walang hanggang katawan. Ho-hu, mabahong asong babae, naghahanap ka ng kamatayan. Tumalon si Dawang na parang kulog at sumugod kay Huang Shugo. Tuwing tamaan niya, umiiwas si Huang Shugo. Nakahanda rin si Jiang Chen. Direktang pinalibutan siya ng 3 magkakapatid at nagkakalat. Isang desperadong laban. Umalis ka nga dito. Si Huang Shugo ay sumayaw ng pulang silk ribbon at walang humpay na hinampas. Sunod-sunod niyang hinampas ang ulong bakal ni Dawang. Hilong-hilo siya kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umatras sa pagkatalo. Gayunpaman, hindi nagpatinag sina Dawang at Long Shisan. Habang nag-aaway sila, lalo silang naging matapang. Alam nilang wala silang magagawa kundi gawin ito dahil may malasakit sila kay Xiaolong. Maliban kung nalutas si Huang Shugo, hindi malalaman ni Xiaolong kung siya ay patay o buhay o kung nasaan siya. Sa pamumuno ni Huang Shugo, ang mga tao sa lungsod ng Wanggo ay naging lubhang mabangis at nagsimulang lumaban ng desperadong. Gayunpaman, ang maraming halimaw na pinamumunuan ng itim na hari ay umaalingaw-ngaw din at hindi mapigilan. Isang buhay at kamatayang paghaharap, sumisigaw na patayin si Zenshan. Hawak ni Jiang Chen ang ikalimang baitang pinagmumulan ng sandata sa kanyang kamay, at nagliwanag ang mga mata ni Huang Shugo nang makita niya ito, lihim na iniisip na ang batang ito ay may napakaraming kayamanan sa kanyang mga kamay. Kung ang ganitong uri ng bagay ay inilagay sa nakaraan, siya ay magiging lubos na mapanghamak, ngunit sa ilalim ng malalim na kalaliman ng dragon na ito ay isang pambihirang kayamanan, unti-unting naagnas. Bilang pinakamalaking lugar ng pagpapatapon sa Red Central Region, ang lugar na ito ay mas nakakatakot kaysa sa impyerno. Ang pulang damask ay yumanig sa kalangitan. Huang Shugo umuungal, at 79 na pulang damask ay lumabas mula sa kanyang mga kamay, na ganap na humaharang sa landas ni Jiang Chen.
Sa sunod-sunod na pagkatalo ni Da Huang at Long Shisan, si Jiang Chen ay hindi nang ahas na maliitin siya. Direktang nagsagawa ng pagbabagong anyo ng dragon, nagwawalis ng war sword, ang mga kasanayan sa espada ay tumataas, at ang borderless sword ay may higit sa sapat na puwang para umabant at umatras, papalapit na patong-patong, ngunit ang Hongling ni Huang Shugo ay nagpatuloy ng sunod-sunod, ang opponent's iba ay labis, dominante, gamit ang lambot upang madaig ang katigasan, itulak ang 1,000 libra sa 4 o 2. Si Muyibay at Jiang Chen ay kumilos bilang isang pagkubkob, ngunit si Huang Shugo ay masyadong malakas. Sa tulong ng itim na hari, medyo hindi na nagawa ni Huang Shugo ang gusto niya. Lumilipad ang pulang seda, mas malakas kaysa sa isang espada, at mas matalas pa sa kutsilyo, ngunit ang kapangyarihan ng dragon ni Jiang Chen pagkatapos ng sunod-sunod na pagsabog, at ang agwat sa pagitan ng dalawa ay patuloy na lumiit, halos agad na ibinalik ni Jiang Chen ang sitwasyon, at mukhang napahiya na si Huang Shugo. Medyo hindi pala kaibigan ng labanang ito sa kanya. Tumayo si Jiang Chen na may hawak na espada, at ang borderless sword ay naging isang contingency. Ang momentum ng singil at ang labanan ay umikot. Ang mga talam ng espada ay hindi nakikita, ngunit ganap nilang pinunit ang pulang sutla ni Huang Shugo, naging lumilipad na ulan. Huang Shugo pagkatapos ng paulit-ulit na pag-atres, sinundan siya ni Jiang Chen na parang anino. Sa bawat hampas ng espada, hindi lang ang pulang seda ni Huang Shugo ang nabasag, kundi pati na rin ang ipinagmamalaki niyang tiwala sa sarili. Paf! Itinutok ni Jiang Chen ang kanyang espada sa dibdib ni Huang Shugo. Bagamat hindi ito nagdulot ng kamatayan, ito ay malubhang nasugatan at malayang damaloy ang dugo. Tinatanong kita muli, nasaan ang binatang iyon? Ang pagpatay sa mga mata ni Jiang Chen ay nagpang-inig kay Huang Shugo. Maaaring patayin siya ng lalaking ito anumang oras. Kill me if you dare. Mukhang hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Pinahihit ni Jiang Chen ang espada sa kanyang kamay at pinaghalo ang laman at dugo ni Huang Shugo sa isang bola. Nang inag ang buong katawan ni Huang Shugo, nadurog ang kanyang puso, at napasigaw siya, sa paghihirap. Sabihin, o hindi, ang mga mata ni Jiang Chen ay malamig at mahigpit. Wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Huang Shugo. Ang buhay ni Xiaolong ay hindi isang bagay na maihahambing sa isang asong tulad niya. Hindi ko inaasahan na sa ilalim ng malalim na dagat Dragon Abyss na ito, mayroon talagang isang hari ng demonyo na lumitaw ng wala saan. Nakakatuwa talaga, kwek-kwek. Isang nakakatakot na tawa ang nagpakunot ng noo ni Jiang Chen, at nang itinaas niya ang kanyang mukha. Mga mata, nakita niya na ito ay isang matandang lalaki na may puting buhok. Nakalabas ang malaking tiyan, nanliit ang mga mata sa isang linya, at siya ay nakapikit. Si Huang Shugo ay hindi papatay, ngunit siya ay nasa higit na sakit kaysa sa kamatayan. Ang kanyang buong espiritu ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa sandaling iyon, siya ay masyadong mahina para patayin siya ni Jiang Chen gamit ang isang espada, upang tuluyang wakasan ang kanyang sarili. Sa ganitong paraan, wala nang sakit na sasabihin. Parehong nagbago sina Hu Sanfan at Li Pangfei. Si Jiang Chen, ang demonyong hari na lumitaw mula sa kung saan, ay napakawalang awa. Si Huang Shugo ay napakadaling natalo sa kanyang mga kamay. Ang kapangyarihan ng Wango City, natakpan din ito ng nakakatakot na hayop na ito, Tide, na nagdulot ng hindi mabilang na mga casualty at nagiging mas passive, ang Wango City ay nasa gulo din, na nakakaawa. Nasa parehong antas na sina Hu Sanfan at Li Pangfei, at ang kapangyarihan sa pagitan nila ni Huang Shugo ay mas malabo. Tatlong haligi sila ng oposisyon at walang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, alam ng lahat na kabilang sa tatlong pangunahing puwersa, ang isang galaw ay maaaring makaapekto sa buong katawan. Kapag may nangyari, kung ang isang puwersa ay nahulog sa pagiging walang kabuluhan o nawasak, ang kanilang sitwasyon ay magiging mas maislan. Hindi gaanong makontrol ni Jiang Chen. Si Xiaolong lang ang nasa mata niya. Ngayon ang buhay at kamatayan ni Xiaolong ay walang katiyakan at hindi niya alam kung nasaan siya. Natural, hindi niya papatayin si Huang Shugo, ngunit hindi siya makakatakas, ang parusang kamatayan at hinding-hindi siya makakatakas sa kanyang mga kamay, puso. Sino mang hamarang sa aking daan ay papatayin ng walang awa.
Puno ng galit ang malamig na boses ni Jiang Chen, na lubusang hindi pinapansin sina Li Pangfei at Hu Sanfan. Mukhang kapag hindi ako kikilos, si Shugo ang talagang masasaktan mo. Mga kapatid, patayin mo ako. Sigaw ni Li Pangfei, at daan-daang master ang patuloy na sumulpat sa likuran niya. Kung bumagsak ang lungsod ng Wanggo, kung sila ay bababa, mahihirapan din sila at mahihirapang sumulong. Ang dahilan kung bakit matatawag na League of Evil ang League of Evil ay dahil wala silang pakialam sa tama o mali, mabuti o masama. Isa lang ang ideya nila sa kanilang puso, pumatay ng tao at magnakaw ng mga gamit, at mabubuhay sa madilim na ito, malalim na dagat Dragon Abyss. Gayunpaman, ang mabuhay ay mas mahirap kaysa sa pagpatay sa 3,000 mga kaaway. Hindi dapat madaig si Hu Sanfan. Kung may ibang ideya si Jiang Chen, hindi sila makakatakas sa kamatayan. Kung hindi sila naging lubad, maaaring isa na sa kanila ang susunod na Huang Shugo. Tinutukan ni Hu Sanfan at Li Pangfei si Jiang Chen at direktang sinugod ito. Sa likod nila ay may daan-daang subordinate, tulad ng mga tigre at lobo, na sumugod sa kanila at nakikipagduel sa grupo ng mga halimaw sa likod ni Jiang Chen. Ang eksena ay sobrang init, na may mga sigaw ng pinapatay si Zenshan, na nagpapasaya sa mga tao. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, hindi ako magiging magalang. Ngumisi si Jiang Chen, hawak ang Tianlong sword sa kanyang kamay, at iniladlad ang borderless sword. Tahimik ang sword technique at tumataas ang momentum. Bagamat alam ni Jiang Chen yun maaaring hindi sila dalawa kalaban, ngunit kahit mamatay siya sa labanan, hinding-hindi siya sisimangot. Alam na wala siyang magagawa kundi ang lumaban hanggang kamatayan, ito si Jiang Chen. Sa kanyang diksyonaryo, hindi kailanman nagkaroon ng takot. Kahit na ang mga tao sa buong Red Central Region ay natatakot sa Deep Sea Dragon Abyss at sa madilim na lugar ng pagpapatapon, si Jiang Chen ay hindi nag-atubiling. Para sa kapakanan ng kanyang mga kapatid, kaya niya go all out. Maaaring pigilan siya ng mga tao. Walang katiyakan ang buhay o kamatayan ni Xiaolong, at si Jiang Chen ay hindi nang ahas na maging pabaya kahit sandali. Bata, isa kang malaking brat at masama ang ugali. Ngayon, dadalhin ka ni Lolo Hu sa impyerno. Marahan nang umiti si Hu Sanfan, Star-Lord Sixth Heaven, napakalakas ng labanan, kahit na ilagay ito sa pula. Gitnang teritoryo, na siya rin ay isa sa pinakamalakas na tao, kahit papaano maihahambing sa kalapit na prinsipe na si Lin Tianlin. Nalampasan ni Hu Sanfan si Jiang Chen sa lakas hanggang sa ikalimang antas, kaya nakaramdam siya ng komportable at walang takot. Gayunpaman, kailangan pa ring gawin ng leon ang lahat para labanan ang kuneho. Kahit si Huang Shugo ay natalo sa kamay ni Jiang Chen, kaya natural na kailangan niyang mag-ingat. Kapag tumaob ang bangka sa kanal, ang taong ito ay napakaraming halimaw na nagtatrabaho. Para sa kanya, na nagpapakita na siya ay pambihira. Sumali rin si Li Pangfei, at ang dalawa nagkatinginan sina Li Pangfei at Hu Sanfan, at pareho silang umatras. Hindi sila magagapi at hindi mapipilit. Masyadong mapanghamon ang taong ito. Napakalakas niya sa kanyang sarili na kahit magsanib puwersa silang dalawa, gagawin nila hindi niya kayang talunin. Ang kanilang mga patayan ay pantay-pantay, kasing tatag ng Mount Tai, at ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay parang isang matalim na kutsilyo, na nakatitig sa kanya sa lahat ng oras, na parang nakabara sa kanyang lalamunan, at siya ay sa isang dilema, ngayon lang nila nalaman kung bakit si Huang Shugo ay dumanas ng kabang-abang pagkatalo. Let's go! Matagal nang gustong umatras si Li Pangfei, ngunit dahil lang sa mukha niya. Kung mapapatay siya ng dalawa, mabuti na lang. Ngunit nang ang Villain Alliance at ang mga tao mula sa Sanfan nagsanib puwersa ang lungsod, hindi nila ito nakita. Kung mabaigo man sila, maaari lamang nilang piliin na protektahan ang kanilang sarili ng matalino, kung hindi ay maaaring maging miserable ang wakas gaya ng kay Huang Shugo. Ang pagkaalam na may mga tigre sa kabundukan at naglalakbay ng nakabalat kayo ay isang hanggal na bagay na gagawin lamang ng isang hanggal sa mga mata ni Li Pangfei, at ang mga nakakaunawa sa kasalukuyang mga pangyayari ay mga bayani. Nandito ka na, gusto mo bang umalis nang walang iwanan? Malamig na nagkatinginan si Jiang Chen, ang kanyang espada ay parang umaagos na ulap, at ang Black King ang nanguna sa pag-atake. Nagsunod-sunod silang dalawa, pinipilit sina Li Pangfei at Hu Sanfan na magreklamo, wala nang puwang para lumaban.
Ang lakas ng itim na hari ay umabot na sa ika-6 na antas ng Star-Lord. Dapat ay wala siyang pinagkaiba sa kanilang dalawa. Kahit na lumaban siya isa laban sa dalawa, ito ay napakadali. Asshole. Wag kang masyadong mayabang. The worst is, I will die with you. Patuloy ang pagpindot ni Chen, pagkatapos ay wala siyang magagawa kundi ang mamatay ng magkasama, at walang makakaalis dito ng buhay. Kung gayon, gusto ko talagang makita kung mayroon kang lakas ng loob. Ngumisi si Jiang Chen. Sa labanang ito, ang kanyang lakas ay patuloy na tumaas, at ang kanyang momentum ay umabot sa rurok. Ang lakas ni Ling Tiandaw ay ginawa siyang hindi magagapi, kahit na sa harap ni He ay hindi natatakot sa mga nangungunang master na 5 beses na mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Kung mas malaki ang pressure, mas malaki ang motibasyon. Si Jiang Chen ay palaging naniniwala na kapag ang pressure ay umabot sa limitasyon, maaari niyang malagpasan ang mga tanikala at malampasan ang kanyang sarili. Naramdaman na niya na malapit nang mag-breakthrough ang kanyang lakas kaya't pilit niyang pinipilit ang sarili at sinisiksik ang sarili, sa ganitong paraan lang siya makakamove forward at makumplito ang kanyang pagbabago. Sa kabilang panig, mabangis ding lumaban sina Long Shisan at Dawang. Ang lakas nilang dalawa ay bumagsak sa ika-3 antas ng Star-Lord, at si Muyibay ay nakalusot sa ika-4 na antas ng Star-Lord. Ang labanang ito sa pagitan nila ay masasabi para maging masigasig. Ang mga masters na ito mula sa Exile Land ay hindi mahina sa lakas. Sinasabi pa nga na ang kanilang lakas ay higit na malakas kaysa Dawang at ang iba pa noon. Gayunpaman, sa madilim na malalim na kalaliman ng dragon na ito, ang kanilang lakas ay patuloy hamina, ngunit ang kanilang mga paraan sa pakikipaglaban ay kapareho ng sa Dawang at iba pa, ang karanasan ay lubhang mayaman. Mahusay ang laban ni Dawang at Long Shisan, ngunit nahirapan si Muyibay. Gayunpaman, natalo siya dahil sa sarili niyang karanasan. Hindi niya kayang ikumpara kay Dawang at Long Shisan. Gayunpaman, bilang pinakamatandang ginang ng Qilin Mansion, ang kanyang talento ay namumukod-tangi, hindi mas masahol pa kaysa kay Long Shisan. Lola, itataboy ko kayo hanggang sa mamatay ang grupo ng mga bastard. Kung may mali kay Xiaolong, gusto kong masira ka sa abo, ang iyong mga kaluluwa ay mawawala, at hindi ka na muling magkakatawang tao magpakailanman. Galit na galit at may di magagapi na ulong bakal habang sumugod siya sa karamihan. Tuldok. Mas nakakatakot sila kaysa sa mga halimaw na hayop na iyon. Nagrampa sila at naniningil. Ang mga master mula sa 3 pangunahing puwersa ay patay o napilayan. Puno ng takot at pagdadalamati ang kanilang mga mata, ay sa lahat ng dako. Sina Long Shisan at Muyibay ay nagsanib puwersa at kinubkob sila mula kaliwa pa kanan. Parang isang higanteng gulong na tumatakbo sa kanila. Saan man sila dumaan, lahat sila ay natalo. Ang buhay o kamatayan ay hindi mahuhulaan. Ang agos ng mga halimaw na gumugulong sa kanilang likuran ay higit pa maringal. Nadurog ang 3 malalaking puwersa. Ang mga makapangyarihang tao ay sumugod at nagsisigawan ng paulit-ulit, at higit sa kalahati sa kanila ang namatay o nasugatan. Tingnan mo kung ano ang ginagawa ko, maliit na Chenzi. Ang mga taong ito ay karapat-dapat sa kamatayan, at sila ay mamamatay kung sila ay mamatay. Nangako kang hindi mo sila papatayin, ngunit hindi ako pumayag, ito, Master Go. Umiling-iling si Dawang, sabi niya na may pagmamalaki sa mukha. Oo, walang kasiguraduhan ang buhay o kamatayan ni Xiaolong. Nagsimula ang lahat dahil sa mga bastos na ito. Mura lang ang pagpatay sa kanila. Kung hindi dahil sa limitasyon natin sa oras, binugbog ko na ang kalamnan niya at binalatan. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo, Xiaochen anak, hindi mo sinira ang iyong pangako, ako ang pumatay sa kanya, kwek-kwek. Nakangiting sabi ni Long Shisan, at pinatay niya si Hu Sanfan gamit ang isang patpat, nang walang anumang kalabuan. Yan, pareho silang tama. Namula ang mukha ni Muyibay at ngumiti siya ng matamis. Si Jiang Chen ay umiling. Hindi siya galit, ni hindi siya nag-abala. 800. Such karapat-dapat lang siyang mamatay. Hindi niya lang inaasahan na sasampalin siya ng ganoon kabilis. Maging ang Black King ay natigilan sa gilid, ngunit hindi mahirap makita na ang 3 tao ay napupuot sa mga ito. Guys, malalim, dahil lahat ng tao sa kanilang mga puso, lahat sila ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Xiaolong. Walang antala pa, umalis na tayo dito dali.
Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses. Ang pinaka-nakakatakot ngayon ay ang tinatawag na matandang Nagasaki. Ang lakas daw ng lalaking iyon ay umabot na sa ikawalong antas ng bituin. Panginoon, para sa kanila, ito ang balita ay medyo nakakalito. Kahit na ang itim na hari ay malamang na walang kalaban-laban para sa kanya. Ang kakayahang pamunuan ng tatlong pangunahing puwersa sa lupang tapon, ang pamamaraan ng matandang Nagasaki ay dapat na hindi pangkaraniwan. Si Xiaolong ay nasa kanyang mga kamay at makitid na nakatakas sa kamatayan. Dapat wala ng karagdagang pagkaantala. Matapos lisanin ang kuweba sa ilalim ng lupa, walang tigil na sumugod sina Jiang Chen, Long Shisan at iba pa patungo sa maburol na lugar 300 milya silangan ng lugar ng pagpapatapon na binanggit ni Li Pangfei, kung saan nakatira ang matandang Nagasaki. Bagamat hindi alam ni Jiang Chen kung paano ito magtatapos, hinding-hindi niya papayagan si Xiaolong na malagay sa anumang panganib. Parehong nakonsensya sina Mu Yibay at Long Shisan. Mas nababalisa sila kaysa sa isa at gusto nilang mahanap kaagad si Xiaolong. Isang pangkat ng 4 na tao ang dumating sa maburol na lugar na daan-daang milya ang layo sa silangan. Ang kalupaan ay kakaiba at hindi mahuhulaan. That guy didn't lie to us. I didn't dare to go deeper. Nag-aalala ako na baka may mangyari, kaya bumalik muna ako. Tara na. Kahit na ito ay lawa ng dragon at yungib ng tigre, kailangan mong pasukin ito. Sabi ni Jiang Chen. Hehehehe. Ginoong aso, hinihintay ko lang ang iyong mga salita. Tara na. Nagliwanag ang mga mata ni Dawang, bigla siyang natuwa, at sobrang excited niyang sabi. Sa kanila ay dumating sa isang nakatagong kuweba sa ilalim ng lupa, nalaman nila na ang lugar ay talagang napapaligiran ng isang lubhang nakakatakot na aura. Alam ni Jiang Chen na ito siguro ang matandang lalaki ng Nagasaki na binanggit ni Li Pangfei at ng iba pa. Si Jiang Chen ang nanguna at pumasok sa loob ng sa ilalim ng lupa sa kuweba. Nakita ko na ang underground square dito ay mas malaki kaysa sa underground square sa Wanggu City. May 3 malalaking karakter na nakasulat sa pinto Joko Cave. Walang tao sa paligid, at sa itaas ng malaking underground square, ito ay tahimik. Nagbibigay ito ng kakaibang pakiramdam sa mga tao. Kung lalakarin mo pa, mapapalibutan ka ng mga hanay at hanay ng mga natitirang sundalo. Ang ilan sa mga natitirang sundalong ito ay mga high-grade source na sundalo, ngunit sila ay naagnas na ng panahon o nasira noon. Itinatapon. Dito, daan-daan o libo-libo ang mga ito, na nakapagtataka sa mga tao. Sino ang darating? Mag-sign up. Nang si Jiang Chen at ang iba pa ay lumakad patungo sa gitna ng plaza, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa kawalan. Isang matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki, na may hawak na sibat sa kanyang kamay, na mayabang na sinabi. Hawakan ang damo. Para takutin ka, ginoong aso, lolo mo rin ako. Masungit na sabi ni Dawang na may pagtatampo sa mukha. Mayabang kang magsalita, asong hanggal, hinahanap mo ang kamatayan. Sumimangot ang nasa katanghaliang gulang, hinawakan ang isang sibat sa kanyang kamay, itinaas ito sa langit, at sinaksak ang rhubarb. Hinawakan ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword sa kanyang kamay, na may nakamamatay na layunin na hindi kailanman hamina. Sa ilalim ng Dragon Transformation, 1 laban sa 4, hindi siya natalo, at nagsimula ang isang mahusay na labanan. Ang nangungunang 10 master ay pawang mula sa ika-5 antas ng Star-Lord, at lahat sila ay may mahusay na husay sa pakikipaglaban, ngunit si Jiang Chen at ang iba ay hindi rin malabo. Bukod sa kanya, sina Dawang at Long Shisan ay mayroon ding Mu Yibay, at lahat sila ay gumagamit ng parehong pangalan. Kusang lumaban ang 2 kalaban. Hindi kumilos ang itim na hari, ngunit hanggat nagbigay ng utos si Jiang Chen, tiyak na mamumuno siya sa isang hukbo ng mga hayop palabas. Gusto ni Jiang Chen na maasa ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, lalo na laban sa mga makaranasang master ng Star Master na ito. Ang mga taong ito ay may higit pa riyan. Ang kanilang lakas ay patuloy na humihina sa Exile Land, ngunit mas mahusay sila kaysa sa mga kaparehong antas. Ang Star Master Masters ay mas malakas, na siyang pinahahalagahan ni Jiang Chen. Eternal Immortal Wind. Ikan-away ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword, sunod-sunod na lumalabas ang Wind Blades at Sword Blades. Hindi inaasahan ng 4 na master na si Jiang Chen ay sobrang nakakatakot.
Sa ilalim ng Dragon Transformation, siya ay kasing lakas ng isang brilyante, sa sunod-sunod na galaw, ang mga alon ay lumundag, at walang bakas nito. Sunod-sunod na tinalo ng espada ng kaharian ng apat na Panginoon. Si Jiang Chen ay lumakad sa himpapawid na parang nasa isang walang nakatirang lupain. Ang apat sa kanila ay ganap na natalo ng Tianlong Sword. Sinamantala ni Jiang Chen ang tagumpay para habulin siya, at sa isang pagkakataon, ginamit niya ang Ling Tian Sword Blades para pumatay. Desidido, silang apat ay napatay ng Tianlong Sword. Nang lumingon si Jiang Chen, nakangiti rin si Dawang, sinisipa ang kanyang mga kamay at paa. Bagamat mukhang hindi magandang tingnan, hindi naman nangyari na sinipa niya ang dalawang master ng ikalimang antas ng Star. Napaluhod si Lord at pinagdurog-durog sila, ang kanyang kalaban, sa ilalim ng impact ng ulong bakal, ay dinurog ng buhay ang mga bungo ng dalawang lalaki at namatay. Nagtulungan sina Long Shisan at Mu Yibay sa isa't isa at naging mas mahusay, nakipaglaban sila sa apat na tao ng madali. Damn monkey, stop being cool, wala talagang hiya kayong dalawa. Malamig na senggal ni Dawang. Ang magandang mukha ni Mu Yibay ay namumula, at ang kanyang puso ay tumitibok. Ang malaking dilaw na asong ito ay talagang may kakayahang magsalita ng walang kaparirikan. Siya at si Long Shisan ay inosente, bagaman si Long Shisan ay lubos na mahilig sa kanya. Gayunpaman, wala pa siyang sinasabi. Nagtulungan lang silang dalawa dahil hindi sila sapat sa isa't isa, at mas komportable silang lumaban ng magkasama. Ikaw lang ang madalas magsalita. Pinandilatan ni Long Shisan si Dawang, at ipinagpatuloy ang pagsasagawa ng banal na mahika ng pakikipaglaban. Ang kanyang mga sil ng kamao ay pinaputok lahat ng napakalakas na puwersa. Kasama ang tatlong kasanayan ng luwo ni Mu Yibay, sila ay ganap na umakma sa isa't isa. Ang apat na master ay pinatay din nila ng isa, pagkatapos ng isa, walang iniwan na puwang para sa kanila, masasabing. Xiao Chenzi, nang walang pag-antala, pumasok na tayo sa loob at tingnan. Walang mangyayari kay Xiaolong. Naiinip na sabi ni Dawang. Mas balisa pa si Jiang Chen sa kanya. Tumango silang apat at walang pag-aalinlangan, dumiretso sa plaza may mga malalaking platform ng bato sa paligid, na may mga siga na nagniningas at tumataas, na nagpapalito sa mga tao. Gayunpaman, bago nila makatawid ang plaza, ang libu-libong natitirang mga sundalo sa paligid nila ay nagsimulang manginig. Sila ay nasuspine sa hangin, umiikot sa paligid ni Jiang Chen at iba pa. Libu-libong mga sundalong pinagmulan ang umiikot, bagaman lahat sila ay mga labi, mayroon pa rin silang magandang espiritualidad, at nagtitipon sila sa isang agos ng mapagkukunan ng enerhiya na walang sinumang nang ahas na pabayaan. Ang daming talunan. Tila kahit si Shugu at ang iba pa ay natalo mo na. Isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa kalaliman ng plaza, at ang nagtatagal na tunog ay tila nagdadala ng matinding pang-aapi, na nagbibigay sa mga tao ng isang nakamamatay na pakiramdam. Ang amoy ng patayan. Gumagawa ka ng katangahan, umalis ka dito at mamatay ka, matandang bastardo, at ibigay mo ang maliit na dragon, kung hindi, ipapalo kita sa matandang pagong na Nagasaki. Galit na sigaw ni Dawang, maingat. Black King, mayroon ka bang magandang ideya? Tanong ni Jiang Chen. Pumalik ka sa master. Mayroon akong paraan, ngunit maaaring malaki ang gastos nito. Nag-aalangan na sabi ng itim na hari. Sabihin mo na agad. Si Long Shisan ay naiinip ng naghihintay. Ang anumang pagkaantala ay magiging mas mapanganib ang sitwasyon ni Xiaolong. Gamitin ang mga demonyong hayop sa Pagoda Prison Tower bilang isang epekto upang makawala sa pagbuo ng libu-libong sundalo. Dapat ay maaari kang sumugod palabas, ngunit ang mga demonyong hayop na natupok ay maaaring maging sanhi ng higit sa kalahati ng mga nasawi. The Black King seryosong sabi nito, iyon lang ang naiisip niyang paraan. Hindi, buhay din ang mga halimaw. Dahil sinusundan nila ako, bagaman hindi ko kayang protektahan ang kanilang buhay, ngunit kapalit ng kanilang buhay, ako, si Jiang Chen, ay hindi pa rin magawa. Umiling si Jiang Chen at sinabi, ngunit ang puso ng itim na hari ay puno ng damdamin. Ang pagsunod sa isang master na tulad ni Jiang Chen ay ang kanyang karangalan, ang kanyang swerte, at ang kanyang panghabang buhay na pagpapala. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ang pormasyong ito ng 10,000 sundalo ay labis na nakakapangilabot.
Sa loob ng kalahating oras, maaari tayong lahat ay mapuksa at maging mga patay na kaluluwa sa pormasyong ito ng 10,000 sundalo. Pulong ni Muyibay. Maaasa lang ako dito. Hinawakan ni Jiang Chen ang Tianlong sword sa kanyang kamay at hinaplos ito ng marahan. Ang Tianlong sword na ito ay kasama niya sa hindi mabilang na taon at naging katulad ng kanyang buhay. Mula nang pumasok sa walang hanggang mundo, ang Tianlong sword ay nagkaroon na naabot na nito ang sukdulan, at ngayon ay katumbas na ito ng isang ikalimang baitang pinagmumulan ng sandata. Kung hindi ito suportado ng sword soul ng Tianlong sword, maaaring hindi ito kasing husay ng selyadong Dragon Bone War Spear sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, makakaasa lamang si Jiang Chen sa Heavenly Dragon Sword. Kasabay ng Borderless Sword, sa pamamagitan lamang ng isang malakas na tunggalian at paggamit ng lakas upang mapagtagumpayan ang lakas, maaari niyang ganap na baguhin ang Wuxi formation at makagawa ng madugong landas. Boss. Ang Tianlong sword ay patuloy na gumagawa ng mahinang huni, na parabang ito ay nagpapalakpak at sabik na lumaban. Ngunit para kay Jiang Chen, ito ay isang hindi maisip na sigaw. Kahit na ang espada ni Queen Lin ay hindi maaaring ganap na pagsamahin ang Borderless sword at Tianlong sword ni Jiang Chen. Ang paggamit ng pagsupil sa kaluluwa ng espada upang lipulin ang libu-libong natitirang mga sundalo ang tanging paraan upang masira ang porma sayon. Ang mga mata ni Jiang Chen ay kasing liwanag ng isang sulo, at hinawakan niya ng mahigpit ang Tianlong sword, na parabang natatakot siyang iwan siya nito, ngunit sa sandaling ito ay wala na siyang daan palabas. Nakasakay sa hangin at mga alon, na iniindayog ang mahabang espada, ang walang kapantay na determinasyon ni Jiang Chen ay nagsimulang magpakita ng Borderless sword ng paulit-ulit, na nasupil sa iisang puwersa. Nandoon pa rin ang kaluluwa. Sa patuloy na pagkasira, ang Tianlong sword ay hindi na ang hindi magagapi na sandata ng God Realm. Dahil sa kaluluwa ng espada, ang Tianlong sword ay walang katulad na tugma kay Jiang Chen. Ang tibak ng tao ay sumanib sa isa, na kung saan ay hindi mapapantayan ng sinumang mandirigma. Si Jiang Chen ay parang Diyos ng digmaan. Si Dawang at Long Shisan ay sumusunod sa kanyang likuran. Nararamdaman nilang lahat ang determinasyon ni Jiang Chen, ngunit wala na silang magagawa ngayon. Ang mga kasanayan sa pagbuo ni Jiang Chen ay hindi mas mababa kaysa kay Dawang. Natutunan niya ang daan-daang mga libu-libong porma sayon, higit pa. Kahit na siya ay maaari lamang pumili ng pinakasimple at pinakadirekta, ngunit din ang pinakamahirap na paraan upang masira ang porma sayon. May isip na ang kanilang sitwasyon ay isang makitid na pagtakas. Teacher, sigurado ka ba? Nag-aalala si Muyibay. Hindi siya natatakot sa buhay at kamatayan. Dahil sinundan niya si Jiang Chen sa malalim na dagat at Dragon Abyss, wala siyang pinagsisisihan. Nang siya ay nasira ang porma sayon, ngunit ang Tianlong sword ay naging isang walang kwentang espada. Nawala ang matalas nitong momentum at ang dating kaluwalhatian. Pagkatapos ng huling boss, ang Tianlong sword ay tila naubos ang kaluluwa nito. At ang wax torch ay naging abo, nagsisimulang matuyo ang mga luha. Huminga ng malalim si Jiang Chen. Matangkad pa rin sa kanyang isipan ang mga nakaraang taon. Sinamahan siya ng Tianlong sword sa 3 kaharian at naglakbay sa buong mundo. Kahit nasa walang hanggang mundong ito, hindi siya nito binaygo. Ngunit sa pagkakataong ito sa lakas ng kaluluwa ng espada, naging sirang sandata din ang Tianlong sword. Nararamdaman niya ang aura ng Tianlong sword soul na pumupuno sa kalangitan, at naramdaman niya ang sakit ng puso ng Tianlong sword na nadudurog. Siya at ang Tianlong sword ay naging isa na, at sa sandaling ito ay katumbas ng pagkabali ng kanyang braso. Dangkang. Ang Tianlong sword ay nahati sa 3 seksyon at nahulog sa lupa. Ang kamay ni Jiang Chen ay naging medyo nanginginig. Para sa iba, ito ay maaaring isang espada lamang, ngunit para kay Jiang Chen, ito ay mas mabuti kaysa tulad ng magkapatid, nang mabali ang espadang Tianlong, tila nadurog ang kanyang puso. Hawak ng mahigpit ang putol na espada, damaloy ang masalimuot na emosyon sa kanyang puso, ngunit alam ni Jiang Chen na hindi siya maaaring manatili rito ng masyadong matagal. Hindi pa nakakamit ang kanyang layunin. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at nabigla. Alam niyang kailangan pa niyang gawin, sumulong, kailangan pa niyang iligtas si Xiaolong, at hindi siya makapag-aksaya ng sandali. Xiao Chenzi.
Pulong ni Dawang. Si Jiang Chen ay nagwagayway ng kanyang kamay at tumawa. Ayos lang ako, umalis ka na dito dali, kailangan na nating hanapin ang kulubot na matandang pagong na iyon. Nagkatinginan sina Jiang Chen at Long Shisan, Muyibay siguro hindi nila naiintindihan, ngunit paano nila hindi maintindihan? Ang pagkasira ng Tianlong Sword ay dapat na isang walang hanggang kalungkutan sa puso ni Jiang Chen. Si Jiang Chen at ang iba ay nagpatuloy sa paglalakad ng mas malalim sa underground square. Sa dulo ng square, may isang matandang lalaki na nakaitim na robe na nakaupo na naka-cross-legged at nakatalikod sa kanila. Ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Ang kanyang mukha ay maaaring hindi malinaw na nakikita. May silhouette lang ang kanyang likod, ngunit ang kanyang lakas ay napakalakas nito kaya nakaramdam ng matinding pressure si Jiang Chen. Si Dawang at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag dahil tila malabo nilang nakikita ang manipis na figure na nakahiga sa harapan, ng matandang nakaitim na damit, ito ang taong matagal na nilang iniisip, Xiaolong. Matandang Nagasaki, matandang bastardo, bakit hindi ka magmadali at mamatay? Puno ng galit ang mukha ni Dawang. What on earth is this guy doing? Napakahina ng kasalukuyang vital signs ni Xiaolong. Kahit na ang kanyang walang hanggang katawan, maging ang kanyang paghinga ay parang sinulid. Bahagyang ipinikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata at walang sinabi, ngunit hinawakan niya ang Dragon Bone Spear sa kanyang kamay at tumangay. Guro, mag-ingat ka. Hindi napigilan ng Black King na paalalahanan siya. Ang lakas ng lalaking ito ay sobrang nakakatakot, kahit ang Black King ay hindi siya kayang pantayan. Ano ang silbi ng isang maliit na kasanayan? Ito ay tulad ng paghampas ng isang bato ng isang itlog, haha. Isang mahina at malamig na halakhak ang umalangaw-ngaw sa plaza. Ang sibat ng kilya ng digmaang si Jiang Chen ay direktang sinaksak ang matandang Nagasaki, ngunit tulad ng isang sibat ng digmaang kilya. Nilapitan niya ang matandang Nagasaki sa isang iglap, isang invisible wave ng hangin ang tumaas. Si Jiang Chen ay napaatras ng 12-dosenang hakbang, at ang kanyang mukha ay namula, itong Dragon Bone War Spear. Sapat na upang mahulaan kung gaano kalakas ang taong ito. Xiao Chenzie, hayaan mo akong tulungan ka. Malapit na sumunod sina Dawang at Long Shisan, sinamantala ni Muyibay ang sitwasyon para makahabol, at ang Black King ay matatag na nasa huling lugar, nakatingin sa lahat ng direksyon at nakikinig sa lahat ng direksyon, dahil sa takot, ng anumang pagbabanta. Kahit na nagsanib puwersa na ang lahat, hindi pa rin nila nalampasan ang mahiwagang kakayahan ng lumang Nagasaki sa pagprotekta sa katawan, at lahat sila ay napaatras.